No, I object to any peace talks with the NPA. The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace, so why should we talk to them? Hindi ko matatanggap yun. Breaking news mga kabayan, mariing kinundina ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mungkahi ng ilang dating government negotiator na ibalik ang usaping pangkapayapaan sa CTG o sa mga makakaliwang grupo. Kasunod ito na nangyaring engkwentro sa munisipalidad ng Toboso sa Negros Occidental kung saan 19 na umano'y armadong mga miyembro ng CTG ang napatay sa pakikipaglaban sa Philippine Army. Para kay Department of National Defense Gibo Teodoro Jr., walang tigil putukan na mangyayari sa pagitan ng mga sundalo ng Pilipinas at sa mga CTG. Wala plano ang DND na buhayin ang pakikipag-usap sa nasabing grupo. Patuloy niya ang ginagawang focus military operation ng Armed Forces of the Philippines laban sa mga kalaban na naghahasik ng kasamaan at balak na sirain ang gobyerno ng Pilipinas. No, I object to any peace talks with the NPA. The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace, so why should we talk to them? They're committing crimes. Plain and simple, and it's terrorism. Plain and simple. So, to call for peace talks is to elevate the morality of their cause to something legitimate, which I cannot accept. Hindi ko matatanggap yun. Bad news naman mga kabayan para sa mga makakaliwa at mga grupong naghahasik ng kasamaan sa Visayas at Mindanao. Ang MQ-1 Sea Grey Eagle ng Amerika sakay ng C-5M Super Galaxy ng Amerika dineploy sa Pilipinas upang tulungan ang puwersa ng Pilipinas sa intelligence, surveillance at reconnaissance. Maaari din itong magdala ng mga missile para i-neutralize ang mga kalaban. Ito ay parte ng military cooperation sa pagitan ng US at Pilipinas upang sugpuin ang mga kalaban tulad ng Abu Sayyaf, ISIS at CTG. Sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga CTG at mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines sa Toboso, Negros Occidental, binigyan linaw ng local government unit sa pangunguna ng kanilang mayor na ipinahayag ni Ginong Albertito Morados bilang Public Information Officer na wala silang impormasyon na merong research o pag-aaral sa isa sa kanilang barangay. Taliwas ito sa mga sinasabi ng makakaliwa na nagpadala daw sila ng mga mag-aaral sa Toboso para kausapin ang mga magsasaka. Nilinaw din ng LGU ng Toboso na nagdeklara na ito ng persona non grata laban sa CTG na hindi sila tanggap sa nasabing munisipalidad dahil ang presensya ng mga ito sa kanilang komunidad ay nagdulot lamang ng takot at kaguluhan. Sa version naman po, yung masasabi naman ng Municipality of Toboso, nandito, Morados po, para po sa pahayag naman ng Mayor of Toboso. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po yung Public Information Officer ng Municipality of Toboso. So, I'm here to speak in behalf of our Municipal Mayor, Richard Monies Sabo, relative to the incident dated April 19 of 2026, the tragic incidents in Barangay Salamanca. Yung gusto lang namin, yung opinion lang ng Banwa, ng munisipyo. Kasi gusto lang natin klaruhin, kasi may mga kaibigan, may mga kasama po tayo na nagsasabi na yung iba sa kanila ay parang a group of researcher ata. So kaya na timing itong meeting na to, itong conference, kasi just this morning, nagkakaroon po kami ng meeting ng Peace and Order Council. So isa sa mga tinalakay namin doon, mayroong mga clarification kung may research, community research ang isang estudyante. Ano ba yung mechanism? Ano ba yung process? Ano ba yung processes na dapat sundin? So isa sa mga motion natin doon, kasama ng council, na dapat meron siya letter from the university. So kaya nga susulat kami siguro sa university kung ano yung guidelines ng university when it comes to community research. Kasi sa pagkakaalam natin, wala po talagang isang estudyante na pumunta sa barangay man lang o sa munisipyo, parang process of courtesy call na magpahayag na meron silang gagawing instrumental study sa Sitio Sangay and other sitios ng Barangay Salamanca. Mahalaga kasi isa rin sa mga nakita natin doon, di ba, mayroong minor.
So pag may minor involved in community research, base sa kanilang sinabi, dapat meron siyang parent consent at saka merong words from the Department of Labor and Employment kasi minor siya. Tapos i-deploy natin siya sa area. So, at saka sa DSWD, mahalaga din na may dokumento siyang dala-dala na iprepresenta ng LGU para ma-ensure natin yung legitimacy, yung process na ginagawa nila. Then, sad to say, nakita sa council, majority of the councils proposes the persona non grata that the CTG and the NPA with the tragic incident are the strong basis of the this and order council and propose to particular persona non grata of their appearance in the municipality. For now, yung ano lang, gusto natin i-strengthen kasi gusto namin balikan yung kagusto, yung pinaka-stand natin, kung gusto natin yung tunay na pagbabago at gusto natin marinig yung boses natin, meron naman pa tayong legal basis, di ba? Meron tayong, binabi lang yun, Republic Act 250. Gusto natin i-democratize, i-broaden ang participation sa bawat grupo. Kaya mayroong mga local structures, may mga barangay-based institution or local government structures na pwede tayo sumali doon para constructive yung engagement natin. Parang gusto natin sabihin sa Tibungano na hindi kaya na nato mag-marcha or magpupata itong pilit yung buhat, kailangan may legal structures ang banwa, ang gobyerno, na dito nato i-cluster kung ano man ang ating mga hinanawin. Kaya kung ang local structures na pinamention ko, these are the legitimate structures na pwedeng makinig kung ano ang concern, kung may concern tayo sa lupa, kung may concern tayo with regards to health and other aspect, pwede natin i-erase at i-cluster natin doon kasi yung structures composed of elected officials, ay sector, parang na-expand natin yung decision. I-expand natin yung decision at yun ang pinakamabisang pamamaraan na ipaabot natin yung concern natin at mabigyan siya ng paukulang aksyon. Yun ang pinaka-stand ng municipality of Tubuco. Parang gusto natin na i-immensely or i-scale up natin another